Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Mahigit 100 aplikante hired on the spot sa job fair sa Peso, Isabela. Ang kabuuan ng ulat ihatid sa atin ni April Racho mula sa Tugigaraw. Nasurok sa nga gasot ng aplikante ti hired on the spot sunahat si tinaangay a job fair iti probinsya ti Isabela iti ilulukat ti bulan ti Setyembre. Base iti datos ti Public Employment Service Office no Peso Isabela, 21.9%. Dagiti 470 registered applicants ti insigida na ala kadagiti trabaho anang isumitiran dati papeles da. Namo na dumano diti 40 dagiti local registered employers iti nasawa job fair. Apakairamanan dagiti pribado o kumpanya agraman ti TESDA accredited training centers kun dagiti ahensya ti gobyerno amalaksi diti panangidyaya ti bakante at trabaho ket adapay nang itukon ti serbisyo da kadagiti aplikante. Naamuan ati aktibidad ket mandar mismo the Governor Rodito Albano ken Vice Governor Bogie D tapno masigurado ti full employment facilitation iti probinsya. Mangnamnam mamuti Peso akada iti abasita contribution daket dakkel at tulong para kadagiti baroan na ala nga aplikante. Manipod iti Radyo Pilipinas Tugigaraw daytoy ni April sa Lucan Racho para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni April Racho mula sa Tugigaraw. Dumako naman tayo sa Baguio City. 7-point agenda para sa patuloy na pag-unlad ng Baguio City isiniwalat sa State of the City Address. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Jong Munar. Ituloy lata ti administrasyon ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong itinirugyan daytoy nga 7-point agenda para ti panagduras iti City of Pines kadagiti sumaganad at awayan kagiddan iti selebrasyon iti may kasangagasot kan sangapulo katupat at Charter Day anniversary ti Baguio City nga adan iti tema nga reflections of the past, visions for our resilient future in parang na iti State of the City Address imbingla iti mayor dagiti naramidan iti 7-point agenda iti administrasyon na iti sidong iti environment, land use and energy, climate and disaster resilience, urban regeneration, youth empowerment, economic development and competitiveness, smart city management ken good governance. Karaman pa dito iti inisyatibo da iti Green and Blue Walks projects nga mangipagpakita iti commitment da para iti eco-friendly ken pedestrian-friendly urban environment. Panakalipas iti dua remarkable project akas iti reflection pool sa Ajay Upper Right Park ken iti Post Office Park panaka-establisa iti City Disaster Risk Reduction and Management Division kas full-fledged department. Pabahay projects panakay iti oportunidad kadagiti agtutubo para iti aktibo panakapaset da iti decision making kenda dumapay. Manipod iti Radyo Pilipinas Baguio, Jong Munar nangipanamag para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Munar mula sa Baguio City. Dumako naman tayo sa Kabisayaan. Commission on Elections o COMELEC Region 7 nagpaalala sa mga kandidato na nakapag-file na ng kanilang COCs na bawal ang premature campaigning. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Carmel Matus mula sa Cebu. Subli mi pahimangno ang Commission on Elections Region 7 kon COMELEC 7 nga gidili pa sa pagkakaroon ang pagpangampanya. Matod ni Attorney Lionel Marco Castillano, ang Regional Director sa COMELEC 7, sa Oktubre 19 hangtod sa Oktubre 28 pa ang campaign period para sa mga mokandidato sa barangay ug sangguniang kabataan elections kun BSKE 2023. Ara sa di mo menos 38,000 ang misang at sa ilang Certificate of Candidacies kon COCs dinhi sa lalawigan sa Subo sa usa ka simana nga pagpahigayon sa filing ni ini. Ang COMELEC 7 mosumiter na sa ilahang uluhang buhatan sa kopya sa mga COCs aron usab mahimuan na kini og listahanan sa mga mokandidato. Gawas ni ini gibutyag ni Castillano nga mag-umol na usab sila sa ilang electoral board nga mosilbi sa adlaw sa piniliay. Gikan dinhi sa Radyo Pilipinas Cebu, Carmel Matus para sa Radyo Pilipinas World Service.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Carmel Matus mula sa Cebu. Pumunta naman tayo sa Iloilo. Iloilo City Health Office sinimulan ang pamigay ng doxycycline sa mga barangay na binaha kasunod ng pagtaas ng kaso ng leptospirosis. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Janelle Baclay. Naglabot na sa masobra 9,000 ka mga tawo na hatagan sang doxycycline sa mga pumuluyo sang barangay nga napektuhan sang baha sa Iloilo City. Nagpadalaman sang medical teams ang City Health Office agud maghiwat sang check-up, partikular sa duha ka mga dalagko nga barangay sa distrito sang Haro nga napektuhan sang pagbaha ang barangay Taytay Zone 2 kag barangay Simon Ledesma. Ini agud malikawan pa ang mabiktima sang leptospirosis. Lakip sa sintomas ang balatian, amo ang hilanat pagpanalakit sang lawas, sakit sang ulo kag pagpananuka. Panugyan sang Iloilo City Government, likawan ang pagubog sang mahigko nga tubig, agud malikawan ang leptospirosis. Matandaan nga naglabot sa masobra 80 ka barangay sa Iloilo City sang damlaglang ang nabahaan bangod sang habagat kag baglabay ni bagyong Guring. Nagikan sa Iloilo City, ini si Janelle Baclay para sa Radyo Pilipinas. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Janelle Baclay mula sa Iloilo. Dumako naman tayo sa Mindanao. Illegal drugs na nakumpiska sa Davao Region umabot na sa 35.2 million pesos. Pakinggan ang detalye ng balita na ihahatid sa atin ni Sheila Lisondra mula sa Davao. Miabot na sa 35.2 million pesos nga illegal nga droga ang nakumpiska sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Davao gikan Enero hangtod Hulyo kasamtangan nga tuig. Sumala pa ni Noli Di Maandal ang Public Information Officer sa PDEA Davao anaa sa 1,210 ka mga operasyon na ang ilang napahigayon lata sa tibok rehiyon ug 1,497 ang nadakpan. Kini sumala pa ang resulta sa padayong pakig-alayon sa otoridad ngadto sa komunidad aron batukan ang illegal nga droga. Samtang baguhay lamang nakasikop usab ang kapulisan ug sa top 1 city level og high value individual din mokabat ngadto sa 255 grams nga shabu o tugbang sa kapin 4 million pesos nga illegal nga droga ang nasakmit sa sospek. Gila ang sospek nga si Ariel Vertudazo, 30 anyos, og residente sa Matina Crossing ning syudad. Dugay na matud pa ang ginamonitor ang sospek og hingpit nga nadakpan atol sa gilusan nga joint bypass operation sa Santa Ana Police, DCPO Drug Enforcement Unit og Regional Drug Enforcement Unit. Kasong paglapa sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang atubangon sa dinakpan. Gikan Radyo Pilipinas Davao, kini si Sheila Lisondra alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Sheila Lisondra mula sa Davao. Pumunta naman tayo sa Marawi. Mga natatanging disenyo na bahagi ng kulturang Meranao, tampok sa 34th Philippine Travel Mart. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Johania Yusof. Miyaylay so piti barangan na kandiditara ng mga maranaw gulalan ko landap apad ko pa sa dumamranaw si Iko Kialimod o piti barangan na ingad si Iko Ikatalopolo Agupata Philippine Travel Mart sa Pasay City. Sa kapaguluan ni Rona Bangsamoro Government Gulalan ko Ministry of Trade, Investment and Tourism, aawidan ni Ran so hashtag branding hashtag Choose Bangsamoro sa aya din na antapiran na so kapakabagar o kampanya sa tourism CE sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Si Kotlo gawi kalilimod damya pasad kagay ko September 3, 2023 nagkiyamasaan ng mga bisita sa BARM so pavilion na ayamala kay laro na so kiniropaan ni Ranco Sultan Hassan al-Bolkiah Masjid o di na sumbutuan sa Grand Mosque kasi kasungwan sa Cotabato City. Makaliulyo ko landa po mga maranaw na miyay ropan so inawol Piz Siyabit Agustino Nyakan. Kabasa Ilano del Sur Provincial Tourism Officer Ahmad Noraldin Tamano lango no mga pasad maranaw na miya pakilay ropan lagid o kulintang baor agupad sampan. Puon sa Islamic City of Marawi, Johania Yusof para sa Radyo Pilipinas World Service.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Johania Yusof mula dyan sa Marawi. At dito na natatapos ang ating regional news. Narito naman